Hindi ko gagawin. Hindi ako dadalo, at lalong hindi ako sasali sa kabaliwan mong naisip, Senyora Rosalinda Alcaraz, buong diin na sagot ni Wendy habang mariing tumanggi sa plano ng kanyang madrasta. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang determinasyon na labanan ang tila balak gawing instrumento siya ng babae. Ngumiti ng malamig si Senyora Rosalinda bago tumugon, ngunit napirmahan ko na ang imbitasyon para sa'yo. Ikaw ang magiging kinatawan ng ating pamilya. At kung mananalo ka, ito na ang pinakamalaking ambag na maibibigay mo sa buong buhay mo. Ang tono nito ay puno ng sarkasmo, na tila pinapahiwatig ang kawalan ng halaga ni Wendy. Napatawa si Wendy, ngunit halatang may kirot sa likod ng kanyang ngiti. 3 buwan matapos mamatay ang mama ko, pinakasalan ng papa ko ang isang tulad mo. 5 taon na kitang tinuturing na madrasta, ngunit kailanman ay hindi mo ako itinuring na anak. Sa halip, ang trato mo sa akin ay parang isa akong estranghero. At ngayon, matapos mong tulungan si Papa sa paglustay ng aming pera, ako naman ang gagawin mong collateral. Ang kapal talaga ng mukha mo, mariing sagot niya habang ang kanyang tinig ay puno ng hinanakit. Sa halip na magalit, ngumiti si Senyora Rosalinda ng may halong panunuya. At ano naman ang ibig mong sabihin, Wendy? Nahahayaan mo na lang bang mabaon sa utang ang kumpanya ng papa mo? Napababayaan mo na lang siyang mawalan ng buhay habang nasa coma. Mahal mo ang papa mo, hindi ba? Kaya bakit hindi mo magawang gawin ang maliit na sakripisyong ito? Mariing tumugon si Wendy, dahil alam kong ikaw lang ang makikinabang sa lahat ng ito. Kung gusto mo, ikaw na lang ang sumali. Matapos ang matapang niyang sagot, tumalikod siya at diretsyong lumabas ng silid. Sa kabilang banda, tahimik na nakatanaw si Miguel de la Cruz sa bintana ng kanilang mansyon. Ang kanyang mga mata ay tila nakatingin sa malayo, puno ng pag-iisip. Nilapitan siya ng kanyang ina, ang Senyora Felicidad, at mahinahong nagtanong, "Anak, ano bang iniisip mo? Excited ka na bang makilala ang mga kalahok sa kompetisyon bukas?" Nag-aalangan si Miguel bago sumagot, "Ma, sigurado ba tayo sa desisyong ito? Tama ba talaga na gawin natin ito?" Ang kanyang tinig ay puno ng pagdududa. Ngumiti ang kanyang ina at tinapak ang kanyang balikat. "Anak, ginawa na natin ang lahat para makahanap ng babaeng mamahalin ka sa kung sino ka at hindi dahil sa yaman mo. Ngunit sa lahat ng ipinakilala ko sa'yo, wala ni isa ang nakakita ng tunay mong halaga. Kaya umaasa akong sa kompetisyong ito, makikilala mo na ang babaeng para sa'yo." Kinabukasan, dumating na ang araw ng kompetisyon. Kasalukuyang nakatayo si Miguel de la Cruz at ang kanyang ina sa harap ng gate ng kanilang mansyon, hinihintay ang pagdating ng 6 na kalahok mula sa iba't ibang pamilya. Sa araw na ito, 3 lamang ang makakalusot sa unang yugto ng kompetisyon, at sila ang papasok sa susunod na bahagi ng laban para sa puso ng binata. Malugod na tinanggap ni Miguel de la Cruz ang mga dumating na kalahok, ngunit hindi niya napigil ang mapansin ang kakaibang bilang ng mga ito. "Ma, hindi ba 6 ang sinabi mong kalahok? Nasaan na ang isa?" Mahinahong tanong niya habang sinusuri ang mga nakapilang babae. Ngumiti si Senyora Felicidad at tumugon, "Hindi ko rin alam, anak. Baka naantala lamang. Maghintay tayo ng kaunti pa. Sa ngayon, maupo ka na muna sa silya para makapaghanda ka." Saad nito. Tumalima naman ang binata at naupo ng maayos sa itinakdang silya. Saktong nakaupo pa lamang si Miguel nang may humantong sasakyan sa harap ng mansyon. Agad itong nakatawag ng pansin kay Senyora Felicidad. Mula sa sasakyan, bumaba ang isang dalagang may simpleng kasuutan, ngunit may dignidad sa kanyang kilos. "Pasensya na po, ito po ba ang mansyon ng mga Cadel?" Magalang na tanong ni Wendy, na may halong kaba sa kanyang tinig. Bagamat ayaw niyang sumali sa tila katawa-tawang kompetisyon, wala siyang magawa kundi sundin ang kagustuhan ng kanyang madrasta. Alam niyang ang yaman na pinaghirapan ng kanyang yumaong ina ay nakataya, kaya't napilitan siyang lumahok. Ngunit sa kanyang isipan, isa lang ang kanyang plano, gawin ang lahat upang hindi siya magustuhan ng binatang ito. Ngumiti si Senyora Felicidad at tumugon, "Oo, iya. Tama ka ng lugar. Isa ka ba sa mga kalahok?" "Yes po," sagot ni Wendy, sabay bahagyang yuko bilang tanda ng respeto. "Kung ganun, halika na at pumasok ka. Hinihintay ka na ng anak ko," niaya ng ginang. Sumunod naman si Wendy habang pinagmamasdan ang paligid. Sa di kalayuan, nakita niya ang mga babaeng nakapila,
at hindi niya napigil ang mapansin ang kanilang magagara at eleganteng kasuotan. Habang papalapit, unti-unting lumitaw sa kanyang paningin ang isang makisig na lalaki. Ang kanyang tindig, ang kanyang mukha, tila perpekto sa lahat ng aspeto. Hindi niya napigil ang humanga, ngunit agad niyang pinilit na ibaling ang kanyang isipan sa ibang bagay. Miss, hey, Miss, malakas na tawag ng binata, dahilan upang magbalik si Wendy mula sa kanyang pagkatulala. Iya, naririnig mo ba ako? Dagdag pa ni Senyora Felicidad, na bahagyang natawa sa reaksyon ng dalaga. Opo, Senyora, sagot ni Wendy habang pilit na itinatago ang kanyang kahihiyan. Habang nagaganap ang pagpapakilala, narinig ni Wendy ang mga bulong ng ibang kalahok. Bakit kaya sumali ang babaeng ito? Halatang wala siyang alam. Mukha pa siyang probinsyana, sabi ng isa, na sinundan ng mahihinang tawa mula sa iba. Tahimik, madiing saway ni Senyora Felicidad. Lahat kayo ay naririto upang sumubok sa aming patimpalak. Tandaan, 3 lamang sa inyo ang makakapasok sa susunod na yugto, at ang natitirang 3 ay aalis ngayong araw. Ngunit huwag mag-alala, lahat ng kalahok ay makatatanggap ng kaukulang gantimpala bilang pasasalamat sa inyong pagdalo. Sa kabila ng anunsyo, halata ang kasab-ikan sa mga mata ng ibang kalahok. Ang ilan ay tila nag-iisip na ng kanilang mga hiling sakaling sila'y matalo. Ang unang yugto ng ating kompetisyon ay isang simpleng pagsukat, patuloy ng ginang. Susukitan ng inyong katawan, dahil natural lamang na nais ng isang lalaki ang isang asawang may magandang pangangatawan. Nagsimula ang pagsusukat, at halos lahat ng kalahok ay nagpakita ng kumpiyansa. Ang una ay may perpektong hubog ng katawan, na agad namang hinangaan ng lahat, pati na ng ginang. Sunod-sunod ang mga kalahok, at karamihan sa kanila ay nagtataglay ng magagandang proporsyon. Pagdating kay Wendy, agad siyang nakaramdam ng kaba. Nang sinukat ang kanyang dibdib, narinig niya ang mahihinang tawanan ng ilan. Flat na flat, parang pader, biro ng isa, na sinundan ng tawa ng iba pang kalahok. Tama na, madiing sabi ni Senyora Felicidad. Hindi pa tapos ang kompetisyon, kaya't huwag ninyo siyang pagtawanan. Tumahimik ang lahat. Ngunit ramdam pa rin ni Wendy ang kanilang mga tingin. Sa kabila ng kanyang kaba, nagpatuloy si Wendy. Nang sukatin ang kanyang balakang, nagulat ang lahat. Ang kanyang balakang ay perpektong humulma sa sukatan, na nagdulot ng tahimik na paghanga mula sa iba. Tapos na ang unang yugto, anunsyo ni Senyora Felicidad. Ngayon naman, subukan ninyong akitin ang aking anak. Tandaan, mahalaga rin ang koneksyon at pag-aakit sa isang relasyon. Habang isa-isang pumapasok ang mga kalahok upang subukan ang kanilang galing sa pang-aakit, nanatili si Wendy sa isang tabi, nag-iisip kung paano niya haharapin ang susunod na hamon. Paumanhin, ano ulit ang pangalan mo? Mahinahon niyang tanong sa babae habang pinagmamasdan ito ng may interes. Ngumiti ang babae, na tila may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Ako si Sophie, magiliw niyang sagot. Kasabay nito, bahagya siyang lumapit sa lalaki. Ang kanyang kilos ay puno ng kumpiyansa. Sabihin mo lang kung paano mo nais na mapasaiyo ako, at gagawin ko ang lahat upang mapasaya ka, dagdag niya, ang kanyang tinig ay puno ng lamang at pang-aakit. Unti-unti siyang umupo sa kandanggan ng binata, tila sinasadya ang bawat galaw. Hindi nagpakita ng emosyon ang lalaki, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa babae. Sige, ipakita mo sa akin kung ano ang kaya mong gawin, maikli niyang sagot, ngunit puno ng kahulugan. Ngumiti si Sophie, kagat-labi, na tila nagbabadya ng isang lihim. Kung ganun, hayaan mong ipakita ko sa'yo kung paano kita papainitin, malambing niyang sabi habang marahan niyang binuksan ang zipper ng binata. Ngunit bago pa niya magawang tapusin ang kanyang balak, mabilis siyang pinigilan ng lalaki. Sandali, mahinahon ngunit matigas na sabi ni Miguel de la Cruz. Ang kanyang kamay ay maingat ngunit mariing inalis ang kamay ng babae mula sa kanyang damit. Magaling ka, pero maaari ka nang lumabas, dagdag niya, ang kanyang tinig ay malamig ngunit magalang. Nanlaki ang mga mata ni Sophie, halatang hindi niya inaasahan ang sagot ng binata. Ano? Tanong niya, puno ng pagkadismaya. Sinabi ko, magaling ka. Pero tapos na tayo, lumabas ka na, ulit ng lalaki. Ang kanyang tinig ay mariing nagpahiwatig na wala ng puwang para sa pagtutol. Wala nang nagawa ang babae kundi ang tumayo, ang kanyang mukha ay puno ng inis habang papalabas ng silid.
Nang siya ay makalabas, napabuntong hininga si Miguel. Napaka-agresibo, bulong niya sa sarili habang umiling. Maganda at kaakit-akit siya, walang duda. Pero hindi iyon ang hinahanap ko. Gusto ko ng babaeng may kakaibang halaga, hindi iyong habol lang ay pera. Pagkatapos ng anunsyo, isa-isa silang inihatid ng mga kasambahay sa kani-kanilang mga kwarto. Ang bawat silid ay nagpapakita ng marangyang disenyo at karangyan na tila sumasalamin sa personalidad ng binata. Ma'am, ipatawag niyo na lamang po ako kung may kailangan kayo, magalang na wika ng kasambahay bago ito tumalikod. Maraming salamat po, magiliw niyang sagot bago isinara ang pintuan. Nang siya'y mag-isa na, marahan siyang naupo sa malambot na kama. Ramdam niya ang bigat sa kanyang mga balikat habang iniisip ang sitwasyon. Hindi niya ginasto ang sumali sa patimpalak na ito, ngunit heto siya, nasa loob ng mansyon. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya natanggal. Buong akala niya, pauuwiin na siya ng binata. Bakit ba nangyari ito sa pamilya ko? Mahina niyang bulong sa sarili habang nakatingin sa sahig. Simula nang mawala si mama, parang nawalan na ng kulay ang buhay ko. Pero bakit kaya hindi ako tinanggal ni Miguel de la Cruz? Ano bang dahilan niya? Tanong niya sa kanyang isipan. Habang iniisip ang lahat ng ito, tumayo siya at lumapit sa bintana. Nang sumilip siya, nagulat siya nang makita si Miguel na nakatingala sa kanya mula sa hardin at kumakaway pa. Miguel de la Cruz, gulat niyang bulalas. Agad niyang binuksan ang bintana. Bakit ka kumakaway? May gusto ka bang itanong sa akin? Diretsahan niyang tanong, ngunit halata ang pagtataka sa kanyang tinig. Ngumiti lamang ang binata at marahang isinilid ang kanyang mga kamay sa bulsa. Gusto ko lang malaman kung nagustuhan mo ang kwarto ko, sabi nito nang may bahagyang ngiti. Kwarto mo? Ibig mong sabihin, ito ang kwarto mo? Tanong niya, hindi makapaniwala. Oo, at napagdesisyonan kong ibigay ito sa'yo, sagot ng binata. Pero bakit? Tanong niya, puno ng pagtataka. Siguro dahil interesado ako sa'yo, sagot nito nang walang pag-aalinlangan. Gusto ko ng matinong sagot, Miguel, tugon niya, pilit na pinipigilan ang pagkapahiya. Yun ang totoo, sagot ng binata na tila ba walang pakialam sa kanyang reaksyon. Napayuko na lamang si Wendy, ramdam ang kakaibang presensya ng binata. Parang lalo itong gumagwapo sa bawat saglit na magkasama sila. Maganda naman ang kwarto, maayos at nagustuhan ko. Yun ba ang gusto mong malaman? Tanong niya, pilit na binabelang ang usapan. Ngumiti ang binata. Oo, sagot nito. Pero ako naman ang magtatanong ngayon. Bakit sa tingin mo hindi kita tinanggal? Halata namang ikaw ang may pinakamababang puntos sa lahat, kaya bakit hindi kita tinanggal? Tanong nito, ang ngiti sa kanyang labi ay tila may ibig sabihin. Hindi makasagot si Wendy, ngunit bago pa siya makapagsalita, ngumisi ang binata at muling nagsalita. Gusto mo bang ulitin ko ang dahilan? Interesado ako sa'yo. Sabi nito habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Napalunok si Wendy, ramdam ang bigat ng presensya ng binata. Are you playing games with me, Mr. Miguel de la Cruz? Tanong niya, pilit na pinapanatili ang kanyang composure. Hindi, seryosong sagot ng binata. Ang totoo, naiiba ka sa lahat. Palaban ka, at hindi mo hinahabol ang mga bagay na hinahabol ng iba. Kaya ako nagiging curious. Ano? Ang niluto ko po para sa inyo ay, sinabawang bangus na may nilagang itlog, mahinhin niyang sagot habang maingat na binubuksan ang takip ng kanyang inihain. Napansin ni Sophie ang niluto ni Wendy at hindi nito napigilan ang mapatawa ng malakas. Ang kanyang halakhak ay parang nanunuya. What's that? Seriously, Wendy, you're serving a billionaire with stinky fish. Nakakatawa ka talaga, natatawang sambit nito. Halatang iniisip na wala ng laban ang dalaga. Tumahimik ka, Sophie, mariing saway ni Miguel, na may halong galit sa tinig. Napahiya si Sophie at agad na natahimik. This is Wendy's moment to show what she has prepared, so please, give her the respect she deserves. Gaya ng paggalang niya sa oras mo kanina, dagdag pa ng binata, bago ibinalik ang tingin kay Wendy. So, Wendy, tell me, bakit ito ang niluto mo? Ang ibang mga babae, naghanda ng magagara at mamahaling pagkain, pero ikaw, bangus ang niluto mo. Ano ang espesyal dito, at ano ang kwento sa likod ng recipe mo? Sa kabila ng kaba, buong tapang na sinagot ni Wendy ang tanong ng binata. My recipe is sinabawang bangus na may bangus.
Of course, you can't cook sinabawang bangus without bangus, right? Pabirong sagot niya, pilit na pinapatawa ang sarili upang maibsan ang tensyon. Napatawa rin si Miguel sa kanyang inosenteng sagot. Relax, Wendy. Walang dapat ikabahala. Just continue, malumanay na sabi ng binata, na tila binibigyan siya ng lakas ng loob. Opo, pasensya na po. Ang totoo, hindi po talaga ako marunong magluto. Lumaki po ako na hindi kailanman pumapasok sa kusina. I grew up with a golden spoon in my mouth, may mga tao pong nag-aalaga sa akin at sa pamilya ko. Kaya ito lang po ang alam kong lutuin, dahil ito po ang paborito kong pagkain na laging niluluto ng aking yumaong ina. This sinabawang bangus is very special to me. It's not just food, it's a memory of my mom. Ginawa ko po ito ng buong puso at pagmamahal, kahit simple lang. I believe that's what truly matters, paliwanag niya ng buong katapatan. Napangiti si Miguel, halatang naantig sa kwento ng dalaga. Kahit simple lamang ang inihain nito, ramdam niya ang sinseridad sa bawat salita nito. Well, let's see, sagot ng binata at humigop ng sabaw. Habang nilalasap niya ang lasa ng sinabawang bangus, ramdam din ni Wendy ang kaba. Paano kung hindi niya magustuhan? Paano kung hindi sapat ang lasa? Fantastic, so tasty and I want more, masayang papuri ng binata. Tinawag niya agad ang kanyang mga kasambahay. Yes po, sir, tanong ng isang kasambahay. Libre ninyong kainin ang mga pagkain dito, pero siguraduhin niyong may matitira pa para sa akin ng sinabawang bangus, bili ng binata, na ikinatuwa ng mga kasambahay. Agad niyang ibinalik ang atensyon sa mga kalahok. Hanggang dito na lang muna ang task natin for today. Libre kayong lumabas kung gusto niyong mag-shopping. Narito ang 3 card, kuha na kayo at gamitin niyo sa gusto niyo, anunsyo niya habang inilalapag ang 3 card sa mesa. Talaga? Pwede naming gamitin ang mga card na ito, tanong ni Sophie, na halos magningning ang mga mata sa excitement. Agad niyang kinuha ang isang card, habang si Wendy naman ay nanatiling tahimik at huli sa pagkuha. Habang nagmamadali ang iba upang umalis, napansin ni Miguel na naiiwan si Wendy. Lumapit siya rito, halatang nagtataka. Wendy, bakit hindi ka umalis? You have your card, and you're free to buy whatever you like. Bakit nandito ka pa? Tanong nito. Humarap si Wendy sa kanya at marahang iniabot ang card. Opo, ito po, ibabalik ko sa inyo. This is your card. I gave it to you. Why are you giving it back? Wala naman po akong nais bilhin. Wala rin po akong paggagamitan nito, sagot niya ng may paggalang. Then kung wala, bakit parang ang layo ng iniisip mo? May gusto ka bang puntahan? Tanong ng binata, na tila nag-aalala. Ang papa ko, gusto ko po siyang puntahan. Ang totoo, gusto ko sanang sumama kina Sophie kanina, pero naisip ko po na baka makakaabala lang ako sa kanila. Gusto nila ng shopping, pero ako, gusto ko lang po makita ang papa ko. Ayoko pong sirain ang saya nila, paliwanag niya. Naantig si Miguel sa sagot ng dalaga. You're such a good girl. Nandito ka sa patimpalak na ito, pero ang ama mo pa rin ang iniisip mo. You really have a good heart. Papuri nito, bago marahang hinawakan ang kanyang noo at hinalikan ito. Napatigil si Wendy, halatang nagulat. Para saan po iyon? Bakit niyo po ginawa yun? Yutal-yutal niyang tanong, habang unti-unting namumula ang kanyang pisngi. Nothing. I just wanted to kiss a good girl, sagot ni Miguel na may ngiti. Magbihis ka na at aalis tayo, dagdag pa nito. Aalis. Pero wala po akong kotse, at nakaalis na sila, sagot ni Wendy, na may halong pag-aalala. That's not a problem. You're going with me. Just fix yourself, and I'll wait for you in the car, sagot ng binata. Bagamat nagtataka sa kabaitan ng binata, hindi na nagdalawang isip si Wendy. Agad siyang nagbihis at sumakay sa kotse ni Miguel. Ngunit bago pa siya makaupo ng maayos, nagsalita muli ang binata. Wendy, you forgot something, sabi nito na may makahulugang ngiti. Forgot something. Wala naman akong nakalimutan, sagot niya rito na may pagtataka. Narinig na lamang niya ang malalim na hininga ng binata. You forgot something, that is to wear your seatbelt. Pasensya, sagot niya nang mapagtantong nakalimutan niya nga ang mag-seatbelt. Akmang isusuot na niya ito nang pigilan siya ng binata. So slow. Let me help you, wika ni Miguel de la Cruz at maagap na tinulungan ang dalaga.
Habang si Wendy naman ay napasinghap na lamang at halos ayaw na niyang huminga sa sobrang lapit nila ng binata. Sa sobrang lapit nila sa isa't isa, nalalanghap ng kanyang ilong ang mabango nitong pabango na nagmumula sa batok nito. Kusang gumalaw ang kanyang mga mata upang titigan ito at humanga na lamang siya sa makinis nitong balat. All good, sambit ni Miguel de la Cruz matapos na niyang ayusin ang seatbelt ni Wendy. Biglang nagtama ang kanilang mga mata, at ang kanilang titigan ay naging malagkit. Kapwa tila nagkakaroon sila ng simpleng ugnayan sa isa't isa. Ang mga mata ni Miguel de la Cruz ay titig na titig sa mga mata ng dalaga, at ang paningin nito ay bumaba pa sa labi ni Wendy hanggang sa kanyang leeg. Bawat pulgadang pagbaba ng kanyang mga mata sa balat ng dalaga ay siya ring pag-init ng kanyang katawan. Naaakit siya sa taglay nitong alindog. "You're beautiful and you're so hot." Wala sa isipang sabi ng dalaga, tila nasa ere pa rin ang kanyang utak. "Really? I'm hot?" tanong ng binata habang napakagatlabi itong napangiti sa inusal ng dalaga. "Ah, hot. Sinabi ko ba yun? Ang hot, ang init dito." Ang init ng panahon, yutol-yutol niyang palusot, at higit na gumuhit ang gwapong ngiti sa labi ng binata. "All right, sweetie, it's hot here kahit naka-aircon tayo." "You're funny," sabi ni Miguel de la Cruz. "Ha, sweetie," gulat at namumula niyang sagot sa binata. Pakiramdam niya ay umiinit ang kanyang tenga. Para kasing kay sarap na himig ang matawag siyang, "Sweetie." "Yeah, sweetie, you're blushing. Do you like it? Do you want to hear it one more time?" tanong nito na tila nanunubok. "I'm all good. Aalis na tayo." Pag-iiba niya ng usapan at binawi ang kanyang paningin mula sa binata. Sabay punas ng kanyang noo, pakiramdam niya ay pinagpapawisan siya kahit malamig. "I guess you're liking me too, Wendy." "Liking you? Hindi ah. Paano mo naman nasabi?" sagot niya, ngunit namumula ang kanyang mukha. "Namumula ang mukha mo pero namumutla ang labi mo. Girls' reaction when they like someone." "Pakiramdam mo lang yun," sagot niya, pilit na itinatanggi ang nararamdaman niya. "Do you know, Wendy? Wala pa akong babaeng minaneho. Alam mo ba? Malay ko ba?" sagot niya, medyo inis ngunit nahihiya. "Now you're being brat, one thing that I don't like pagdating sa babae. But when it comes to you, it appears sexy," wika nito. Hindi na mapakali si Wendy, at pakiramdam niya ay kinikilig siya sa presensya nito. "I promise to myself, Wendy, that I will drive no one except for my future wife." "Ganun ba? Sige. Pasensya na. Ibaba mo na lang ako sa tabi," sagot niya, pilit na iniiwasan ang usapan. Ngunit maagap siyang pinigilan ng binata at hinawakan ang kanyang kamay. "I told you," na ipagmamalaki, sabi nito habang nakatingin pa rin sa daan. Gosh, ano bang gustong ipahiwatig niya sa akin? Na ako ang magiging asawa niya, namumula niyang wika sa kanyang isipan habang tila nag-aapoy ang kanyang ilong sa init na nararamdaman. Akmang babawiin niya ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak nito nang muli siyang pigilan ni Miguel de la Cruz. "Don't, let me hold your hand. Please, let us stay like this a little longer," pakiusap nito sa kanya. Hindi na rin siya nagreklamo dahil bahagi ng kanyang puso ay nais rin ang kanilang sitwasyon. "I love your soft hand, sweetie," sambit nito, na siyang higit pang nagpalito sa kanyang damdamin. Naikinila niya at hinayaan ang binata na hawakan ang kanyang kamay hanggang sa dumating sila sa kanyang mansyon. Nang dumating, ay malugod silang sinalubong ng kanyang madrasta, at kay bait nitong inasikaso ang binata, habang si Wendy naman ay agad na nagtungo sa kanyang amang na koma. "Dad, gumising ka na, please. I know you felt like I hate you after marrying your new wife." Sa loob lamang ng 3 buwang pagpanaw ni Mama, talagang masama ang loob ko sa'yo dahil parang kay bilis mong pinalitan si Mama. Pero I know deep inside your heart, mahal na mahal mo pa rin si Mama. Ni isa sa mga picture niya ay wala kang pinahintulutang tanggalin. May isang frame dito sa pamamahay mo na walang nakakabit na mukha ng bago mong asawa because you treasure Mom a lot. Palagi kitang nahuhuling lumuluha habang tinititigan mo ang album nating pamilya. I know you love Mom. And please, wake up. Ayaw kong mawala ka sa mundong ito nang hindi mo man lang ako nabibigyan ng pagkakataon na humingi ng tawad sa'yo. Dad, I love you and I'm sorry. Dad, I still need you. Dad, please wake up. Umiiyak niyang wika sa tulog na ama.
Isang munting luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Nang matapos makipag-usap sa tulog na ama, ay agad nang lumabas si Wendy mula sa silid nito. Sinalubong siya ng kanyang madrasta. Wendy, pwede ba tayong mag-usap? Masuyo nitong tanong sa kanya, at pinaunlakan niya ito. Narinig ko ang sinabi mo kanina sa harapan ng papa mo, Wendy. Maniwala ka man o sa hindi, mahal kita at minahal kita bilang isa kong tunay na anak. Pero hindi mo ako pinahintulutan na maging ina mo, at aaminin kong mahirap makipagkomunikasyon. Pero tunay kong mahal ang ama mo, kahit na hindi ko lubusang naangkin ang puso niya dahil nasa mama mo pa rin ang malaking bahagi ng pag-ibig niya. Bakit ko ito sinasabi sa'yo? Kasi pareho lang tayong nagmamahal sa papa mo. Sobrang mahal niya ang kumpanya ninyo, Wendy, dahil ang kumpanya ninyo ang alaala niya sa ina mo. Isinunod pa niya ang pangalan ng kumpanya sa pangalan ng mama mo. Alam kong hindi mo pa rin ako tanggap, pero gawin mo ito, Wendy, para sa papa mo at para sa alaala ng mama mo. Pakiusap, taos puso nitong wika sa dalaga. Tila parang pinilipit ang puso ni Wendy sa sakit at konsensya. Sabay siyang napaluha sa harapan ng madrasta at ginagap ang kamay nito. Patawarin mo po ako. Nakikita ko rin naman ang pagmamahal mo sa papa ko at sa bawat pagtangka mong mapalapit sa akin. Kaya nga lang, ang hirap sa aking tanggapin. Kasi 3 buwan lang, pakiramdam ko kasi pinalitan mo na ang mama ko sa puso ng papa ko. Tapos sinusubukan mo pang makuha ang loob ko. Kaya lumayo ako. Ayoko kasing palitan ng mama ko sa puso ko, kaya mahirap sa akin na tanggapin ka. At hanggang ngayon, mahirap pa rin, tapat niyang sagot rito. Ngumiti ang madrasta na may buong pag-unawa. Naiintindihan ko, pero umaasa pa rin ako na magiging magkasundo rin tayo balang araw. Opo, kapag handa na po akong buksan ang sarili ko at puso ko para sa'yo, Rosalinda Alcaraz, sagot niya, at niyakap siya ng madrasta. Salamat, at umaasa akong darating ang araw na iyon, Wendy, sagot nito sa kanya. Bago niya nilisan ang mansyon, kasalukuyang nasa loob ng kotse si Wendy. Ngunit ang mga mata nito ay namumula pa rin. Are you okay? Mahinang tanong ni Miguel de la Cruz, puno ng pagtingin ang kanyang tono. Oo, I'm all okay. Let's go, sagot niya habang pinipigilan ang muling pagpatak ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Wendy, don't pretend that you're okay when you're not, anito sa kanya at hinaplos nito ang kanyang balikat. Nagtama ang kanilang mga mata. Cry, Wendy. Cry if your heart is in pain. I'm here to comfort you, dugtong niya. Dahil sa kanyang mga kataga, tuluyan ng lumuhang muli ang dalaga at kusa itong yamakap sa kanya. It's okay. Everything will be okay. Alo nito. Bagaman walang kataga ang lumalabas sa bibig nito, ramdam ni Miguel de la Cruz kung sino ang dahilan ng pagluha nito. Bilang isang mabuting anak, hindi madaling makita ang iyong amang nakaretay sa kama na walang katiyakan kung madyay gising pa ba ito o hindi. You will be okay, sweetie. I'll help you. Wika nito. Sa presensya ng binata, nabayad ang kanyang loob. Hindi nagtagal ay naubos na ang mga luha ni Wendy, at agad silang umuwi sa mansyon. Saktong pagdating nila, siya ring pagdating ng mga babaeng galing shopping. Kaya pala nagpaiwan siya dahil gusto niyang masolo si Miguel de la Cruz. Ang landi talaga ng babaeng yun. Humanda ka sa akin, Wendy, naiinis na wika ni Sophie sa kanyang sarili habang umaapoy ang kanyang mga mata, kay tititig sa kamay ni Miguel de la Cruz na nakahapit sa bewang ng dalaga. Ang landi-landi talaga, bulong niya. Samantala, sa kabilang banda naman, buong pusong nagpasalamat si Wendy sa binata bago siya pumasok sa kanyang silid. Subalit, kauupo pa lamang niya sa kama, isang malakas na katok ang bumulabog sa kanyang pintuan. Si Miguel de la Cruz. May nakalimutan ba siyang sabihin sa akin, aniya sa kanyang isipan. Binuksan niya ang pintuan, ngunit hindi si Miguel de la Cruz ang kanyang nabungaran. Hi, flirty, mapaklang bati sa kanya ni Sophie, at walang pahintulot itong pumasok sa loob ng kanyang silid. Oh, Sophie, bakit ganyan ka kung magsalita sa akin? May problema ba tayo? Mahinhin niyang tanong rito. Ayaw niya ng away, subalit tinaasan lang siya nito ng kilay. Oh, yes, talagang may problema tayo dahil sa kalandian mo. Anong kalandian? Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Oh, really? Wala. Kaya ka nga nagpaiwan because gusto mong masolo si Miguel de la Cruz. Ang landi mo.
Mahinhin ka lang pero malandi ka. Tell me, saan ba kayo nagpunta? Ginagamit mo naman ba ang katawan mo para manalo ka? Oh, come on. Lumaban ka naman ng patas, paghahamon nito. Akma nang magsasalita si Wendy nang isang tinig ang nagsalita mula sa kanyang likuran. Shut your mouth when you know nothing, Sophie, sabi nito sa dalaga. Tumayo si Sophie ng tuwid habang namumutla. Kanina ka pa ba dyan? Yes, kanina pa ako rito, and I heard everything you said. If you're curious kung saan kami nagpunta ni Wendy, nagpunta kami sa ama niyang nakoma. And that's all. Di mo kailangang kabahan dahil ang araw na ito ay hindi kasali sa kompetisyon. Isa pa, Sophie, you're beautiful and you stand a big chance to win, papuri nito. Ngumiti si Sophie, at tila nawala ang galit sa kanyang mukha. Oh, thank you. Alam kong mahilig ka sa maganda at sexy, and my beauty won't fail you for that. If I win, I will do everything you want, mapang-akit nitong wika sabay kindat sa binata. Yeah. Exactly, sagot nito. But I don't only need beauty, Sophie. I need more than that, and I wonder if you have more to offer than your beauty, ani ng binata sa dalaga. Nawala ang ngiti sa labi ni Sophie, at inis niyang tiningnan ng diretso sa mga mata si Wendy. If you have nothing to do here, Sophie, lumabas ka na. And this is not your room, wika ni Wendy. Mataray namang umalis si Sophie sa silid ng dalaga, ngunit bago pa iyon ay inirapan niya muna ito. Nang sina Wendy at Miguel de la Cruz na lamang ang naiwan sa loob ng silid, tila hindi makatingin si Wendy ng diretso sa binata. Kakaiba ang kanyang kinikilos ngayong araw, at maging ang pagtibok ng kanyang puso ay tila hindi normal. Para bang sa bawat sandaling nasa tabi niya ang binata, siya'y mas sumasaya, at tila iba ang nararamdaman niya. Ah, Miguel de la Cruz, salamat ulit. You're welcome. Now, get your rest dahil bukas ay may kompetisyon na naman kayong haharapin. Do your best because I want you to marry me. Ano? Marry you? Gulat na tanong ng dalaga. Yes, prank ka nitong sagot. Pero marami naman kami dito, at may nahigit sa akin. No, there are not more than you. That's in your mind, but I see no one but you, Wendy. Isa pa, what's bad about that? I'm the judge, and you're my contestant, dugtong nito, sabay kindat sa dalaga bago isinara ang pintuan. Si Wendy naman ay tila maraming paru-paro ang naglipa na sa kanyang paningin. Masaya siyang napakagatlabi, alam niya sa kanyang sarili na wala sa kanyang plano ang magpakasal sa isang binata at maging isang asawa. Nagpunta siya sa mansyon na ito dahil sa pagpupumilit ng kanyang madrasta at para na rin sa kanilang kumpanya. Ngunit tila nag-iba ang ihip ng hangin. Sa simpleng presensya at mga salita lang ng binata, kinikilig siya at nagiging masaya ang kanyang damdamin. Kinabukasan, maagang nagising ang lahat para sa kompetisyong gaganapin ngayong araw. Kasalukuyang nakatayo ang tatlong dalaga sa harap ng mga plancha. Ladies, napakadali ng assignment nyo ngayong araw. Dahil tanging pagpaplantsa lang ng damit ang kailangan nyong gawin. Isa sa inyo ay magiging asawa ng anak ko. At mahirap din naman kung ang pagiging asawa ninyo ay iaasa nyo lamang sa mga kasambahay. Kaya sa araw na ito, magpakitang gilas kayo sa paraan ng pagpaplantsa, anunsyo ng Senyora Felicidad. Isa-isang binigyan ng mga damit ang mga dalaga at tig-iisang plantsa pa ang bawat isa. Mayroon lang kayong 40 minuto upang magawa ng maayos ang mga iyan. And your time starts now, sambit ng Senyora Felicidad. Mabilis na kumilos ang dalawang dalaga, habang si Wendy naman ay naguguluhan sa kanyang gagawin. Ni isang beses sa kanyang buhay ay hindi pa siya nakapagplantsa, kaya hindi rin niya alam kung ano ang gagawin. Dahilan ito upang makuha niya ang atensyon ng Senyora Felicidad. Ikaw, bakit hindi ka pa gumagalaw? Ah, Senyora Felicidad, hindi ako marunong magplantsa. Paano po ba gamitin ito? Matapat niyang tanong. Narinig niyang tinawanan siya ni Sophie. Iya, pagpaplantsa lang hindi mo alam. Isaksak mo yan doon, hintayin mong uminit bago mo gamitin. Ah, ganun po ba? Sige po, gagawin ko na, mabilis niyang sagot at isinaksak ang plantsa. Matapos ang ilang minuto, nagpa siya siyang tingnan kung mainit na ba ang plantsa. Ah, ang init, reklamo niya nang mapaso ang kanyang kamay. Wendy, nag-aalalang wika ng binata. Akmang lalapitan na sana siya nito nang pigilan siya ng kanyang mama. Mainit, malamang mainit yan.
Bakit ba kasi kamay mo ang ginamit mo? Hay nako, ikaw talagang bata ka. Hindi ka ba nag-iisip, nakukonsuming wika ng Senyora Felicidad? Pasensya na po, if you can't do it, better to give up, Wendy. Bawi ka na lang next time. Hindi po, gagawin ko po, porsigidong sagot niya. Nasa kanyang isipan ang manalo dahil sa nakaatang niyang utang sa binata. Kung sakaling matalo siya, malaking bayarin ang nakaatang sa kanya. At kung manalo man siya, plano niyang kausapin ang binata tungkol sa kanyang utang upang hindi na nila kailangang magpakasal. Then proceed, sagot ng Senyora Felicidad. Mabilis na gumalaw si Wendy upang magawa ang simpleng gawain. Pinagmasdan niya ang kanyang mga kasamahan at ginaya ang mga ginagawa ng mga ito. Subalit, hindi naaayon sa kanyang panahon. Nang matapos, sunog ang pinaplansya niyang damit. Wendy, ano bang ginagawa mo? Anong nangyari dyan? Mahigpit na tanong ng Senyora Felicidad. Nasa sunog po, natatakot na sagot niya rito. Hay, umalis ka na dyan, at sa parte ng kompetisyon na ito, talo ka. Umalis ka na, saad nito sa kanya. Opo, pasensya na po ulit, turan niya at nahihiyang umalis sa kanyang pwesto. Hindi nagtagal, natapos na rin ang kompetisyon. Ang nanalo sa parte na iyon ay walang iba kundi si Sophie. Masayang-masaya itong naglalakad at mataas ang tingin sa sarili. Nang makasalubong sila ni Wendy sa hagdan. How does it feel to lose, loser? Mata rin itong bungad sa dalaga. Kalmado siyang hinarap ni Wendy. Ayos lang. Congratulations sa'yo, formal niyang sagot rito, at akmang bababa na siya ng hagdan nang malakas na hinawakan ni Sophie ang kanyang kamay. Sophie, masakit, reklamo niya, at pakiramdam niya ay babaon ang kuko nito sa kanyang balat. Talagang masakit, at masasaktan ka pa sa akin kapag patuloy kang magpapakita ng kalandian mo, Wendy. Sana naiintindihan mo na ako ang nangunguna sa paligsahan na ito, at ako ang magwawagi. Kahit anong pilit mong landiin si Miguel de la Cruz, wala ka pa ring binatbat sa akin. Kaya kung ako sa'yo, lumayo-layo ka na, dahil ako ang magiging asawa ng bilyonaryo, at ako ang angat sa ating tatlo. Kaya back off, galit na galit nitong wika habang mas hinihigpitan pa niya ang pagkakahawak sa braso ng dalaga. Sophie, pwede ba? Huwag kang praning. Gaya ng sinabi mo, ikaw ang namunguna, kaya bakit triggered na triggered ka? Because you flirt with him, and I can see that he likes you. You're a big threat to me. And do you know kung ano ang ginagawa sa mga banta? Dinidispat siya, saad niya, sabay itinulak ang dalaga sa hagdan. Napasigaw si Wendy, at kasunod noon, nagpagulong-gulong ito pababa. Nang makitang walang malay na nakabulagta ang dalaga, kinabahan si Sophie. Nang makita ang kasamahan nitong si Sar, natakot siya na baka pag-isipan siya nito ng masama. Help, help, please, help me, sigaw nito, umaaktong natataranta, at umagaw ng atensyon ni na Miguel de la Cruz at ng Senyora Felicidad. What's happening here? Wendy, bulalas nito nang makita ang dalaga na nakabulagta sa ilalim ng hagdan. She fell, paliwanag ni Sophie, ngunit hindi siya binigyan ng atensyon ng binata. Agad itong bumaba at mabilisang binuhat ang walang malay na dalaga. Mom, call the best doctor for Wendy, please, demanda nito sa ina, at agad ngang tumawag ang Senyora Felicidad ng magaling na doktor. Habang si Sophie naman ay mas lalong naiinis kay Wendy, dahil ni isa ay wala man lang nagbigay ng atensyon sa kanya. She's really an attention seeker, naiinggit nitong wika sa sarili. Hindi nagtagal, dumating na ang magaling na doktor para sa dalaga at agad itong sinuri si Wendy. Habang si Miguel de la Cruz naman ay kanina pa hindi mapakali. Anak, calm down. She will be fine. I hope so, Mom. I hope there is nothing more serious happened to her, turan nito, at kanina pa ito pabalik-balik sa kanyang dinadaanan. Anak, ganyan ba talaga siya kaimportante sa'yo? Ngayon lang kita nakitang balisa para lang sa isang babae, seryosong tanong ng ina. Napatigil siya sa kanyang paglalakad-lakad at seryoso rin niyang tiningnan sa mga mata ang ina. Mom, seriously, hindi lang siya importante sa akin. She's more than that. I never felt this kind of affection sa mga nagdaang babae sa buhay ko, at tanging sa kanya ko lang ito naramdaman. Ma, isa pa, siya ang naiiba sa lahat ng mga kalahok. Hindi siya ganid at walang pakialam sa pera. Instead na mag-shopping and enjoy the money, mas pinili niya pang pumunta sa kanyang ama and spend nothing from my money. Ma, sa ugali niya,
hindi ko maiwasang mahulog sa kanya. I think she's the one for me, ma, matapat niyang sagot sa ina, at ngumiti ito sa kanya. I'm glad, anak, but may gusto rin ba siya sa'yo? And I want you to know na kahit ano pa man ang nararamdaman mo para kay Wendy, kailangan nating tapusin ang kompetisyon ng patas, paalala sa kanya ng kanyang ina. Lingid sa kanilang kaalaman, narinig ito ni Sophie. Malandi talaga, sisirain kita, Wendy, talagang sisirain kita. Naghirap ako para mapili ng bilyonaryo, at hindi kita papayagang manalo ng ganyan kadali. Dapat ako ang magiging asawa ni Miguel de la Cruz, at hindi ikaw. At sa puntong makuha ko siya, ay makukuha ko na rin ang lahat ng gusto ko, saad nito sa isipan, habang may binubuong plano. Sa kabilang banda naman, lumabas na sa silid ang doktor, at agad itong sinalubong ni Miguel de la Cruz. Doc, how is she? Kamusta siya? Maayos lang ba ang kalagayan niya? She's all safe, and nothing serious happened. Nasa impact ng kanyang pagkakalaglag ay nawalan siya ng malay. Pero I'm done checking her, at wala siya sa panganib. Anyway, ang paa niya ay kailangan ng konting hilit lang naman ito kasi ang napuruhan. At baka pag-icing niya ay mahirapan siyang maglakad. Anytime today ay madyay gising rin siya, wika ng doktor. Maluwag na nakahinga ang binata. Seems like you cared for her so much, wika ng doktor. If I say so, not yet, but I wish for it, walang atubili niyang sagot, at desidido siya sa kanyang nararamdaman para sa dalaga. Well, good luck for that, Miguel de la Cruz, turan nito bago ito tuluyang umalis. Nang makaalis ang doktor, walang ibang ginawa si Miguel de la Cruz kundi bantayan ang dalaga sa tabi nito. Makalipas ang mahaba-habang oras, unti-unti nang nagising si Wendy. Ang una niyang naramdaman ay tila may kung anong nakahawak sa kanyang kamay. Agad niya itong nilinggan, at ang binata ang kanyang nakita. Sa pagbungad nito sa kanyang paningin, sumilay ang ngiti sa kanyang labi, at ang kanyang mga mata ay napuno ng pagtingin para sa binata. Sa kabaitan at maayos na pakikitungo nito sa kanya, hindi niya maiwasang mahulog rito. Bukod sa mayaman, gwapo, macho, ay mayroon rin itong mabait na puso. Hindi lang halos perpekto ang mukha nito, ngunit pati na rin ang pag-uugali at pagkatao. Hindi tuloy niya lubos maisip kung bakit ito nahihirapan na makahanap ng asawa, gayong halos perpekto na ito at katangi-tangi. Wendy, bigkas ng binata ng maalimpungatan. Agad namang nag-iwas ng tingin si Wendy. Gising ka na pala. Tell me, saan bandang masakit sa'yo? Agaran nitong tanong. Umiling si Wendy. Walang masakit sa akin. Pero parang namamanhid ang pa ako. Pero maayos naman ako. Nga pala, bakit ka nandito? Huwag mong sabihin na binabantayan mo ako buong oras. What if I said yes? Won't you like it? Agaran nitong tanong, at napakagatlabi na lamang si Wendy. Oh God, don't bite your lips in front of me, Wendy. It's giving me another vibe, saad nito, at napayuko na lamang ang dalaga. You still not giving me an answer to my question, Wendy. Won't you like it that I'm here, Anito? Tila nauuhaw sa magiging sagot ng dalaga. Kung sasabihin ko bang gusto ko, anong gagawin mo? Sagot niya rito, at nagliwanag ang mukha ng binata. Then I will do more things that you like, simpleng sagot nito. Kinilig maging ang tenga ng dalaga, at hindi matago ang masayang ngiti sa labi. Kasunod ay ginagap ng binata ang kanyang kamay. Wendy, I like you and I love you. Ang kagaya mo ang gusto kong pakasalan. Not because you win this competition, but because you have my heart. Wendy, gusto mo rin ba ako? Seryoso niyang tanong. Nanatili lang na nakatingin sa kanya ang dalaga. Alright, I'm not in a hurry, Wendy. I'm willing to wait. Kahit matapos pa ang huling bahagi ng kompetisyon na ito, maghihintay ako. Take your time and answer me when you're ready, dugtong niya. Agad naman silang nagkaintindihan ng binata. Simula sa araw na iyon, naging maayos ang kanilang pag-uusap. Si Miguel de la Cruz halos ang nag-aalaga kay Wendy. Habang magkasama silang dalawa at nagkakaroon ng maraming oras, mas lalo silang nahuhulog para sa isa't isa, at mas lumalim ang kanilang pagtitinginan. Samantala, si Sophie naman ay halos mamatay na sa inggit. Lumipas ang mga araw, gumaling na ang paa ni Wendy. Sa gabing ito, ang simula ng huling araw ng kompetisyon. Iyon ay ang matulog si Miguel de la Cruz sa bawat silid ng mga dalaga sa magkaibang gabi. Sa unang gabi,
Natulog si Miguel de la Cruz sa silid ni Sar, at parang maayos naman ang gabi nito. Sa sumunod na gabi, gabi na para kay Sophie. Kasalukuyang nasa silid si Wendy ngayon at hindi makatulog kaiisip sa bukas, dahil sa kanya na matutulog ang binata. Sa bawat sandali na iniisip niya iyon, kinakabahan siya ng husto. Gusto niya itong makasama, ngunit hindi niya batid kung ano ang pakiramdam ng matulog na may kasamang lalaki sa tabi at sa iisang kama pa. Sa pagkabalisa, napagpasyahan niyang lumabas. Ngunit sa kanyang paglabas, sakto namang dumating si Miguel de la Cruz sa silid ni Sophie. Kitang-kita niya kung paano naglapat ang mga labi nito sa isa't isa, sabay hinayla ito ng dalaga papasok ng silid. Saglit siyang natulala at agad na bumigat ang kanyang pakiramdam. Kaya't napabalik siya sa loob ng silid. Habang si Sophie naman, batid niyang nakita sila ng dalaga, at isang mayabang na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Sophie, stop it, saad ng binata sa dalaga, at inilayo ito sa kanya. But why, Miguel de la Cruz? Ba't matutulog ka dito sa loob ng kwarto ko? For what purpose? At kahit anong purpose pa ng pagtulog mo rito sa loob ng silid, handa akong ibigay sa iyo ang sarili ko. You can have me the way you want. Don't you like me, Miguel de la Cruz? Hindi ba ako sexy sa mga mata mo? Aniya sa binata, habang isa-isang binubuksan ang kanyang mga butones. Stop, I said stop, pigil niya sa dalaga, at ibinalik sa katawan nito ang nahubad na damit. Pero bakit, Miguel de la Cruz? Ba't ito naman ang dapat mangyari? Bakit mo ako tinatanggihan? Dahil ba kay Wendy? Dahil ba sa babaeng yun? Dahil ba sa ingrata na yun, ha? Miguel de la Cruz, don't call her like that, Sophie. At ano naman sa'yo kung siya ang gusto ko? At bakit nga siya? Ako naman ang namunguna, ha? Oo, lamang ka sa puntos, pero hindi sa pag-uugali. Don't you ever think na hindi ko alam kung anong ginawa mo kay Wendy? You're doing too much, Sophie. Mabait lang si Wendy, and she never allows me to punish you. Bakit siya? Tanong ni Sophie, ngunit sinagot siya ng binata, because she's different from you. She's soft, and she's not even aggressive like how you act right now. Maaaring maganda ka at sexy, but you don't have the kindness. And that's the most important na hinahanap ko sa isang babae. Palaging mahalaga ang patimpalak na ito, at iyon ang hinahanap. Frank kanyang wika, sabay talikod sa dalaga. Miguel de la Cruz, saan ka pupunta? Tawag niya sa binata, halos magwala, ngunit hindi na siya nito nilinggan. Sa sumunod na gabi, tila nagkakarera ang puso ni Wendy habang nakaupo sa kama. Sa gabing ito, sa kanya na matutulog ang binata. Habang iniisip ang mga nakita niya kagabi, paulit-ulit na bumibigat ang kanyang damdamin. Para bang nagseselos siya kay Sophie. Hindi ko dapat maramdaman yun. Parte iyon ng kompetisyon, kaya wala akong karapatan na maramdaman yun, aniya sa kanyang isipan. Tila lumulukso ang kanyang puso nang marinig niya ang pagbukas ng kanyang pintuan. Agad na bumungad doon ang binata. Miguel de la Cruz, are you ready for tonight? Agad nitong tanong sa kanya. Tila lalabas na ang kanyang puso mula sa kanyang dibdib. Nang maupo ang binata sa kanyang tabi, mas bumigat pa ang presensya na kanyang nararamdaman. I can hear your heartbeat. Are you nervous? Tanong ni Miguel de la Cruz. Miguel de la Cruz, hindi ako naligo, agad niyang wika, at natawa na lamang ang binata. And why? Alam mong dito ako matutulog sa tabi mo, at pwedeng may mangyari. But you don't even prepare yourself. Miguel de la Cruz, sabi ko naman sa'yo, di ba? Gusto kong ibigay ang sarili ko sa taong mahal ko at sa magiging asawa ko. Pangako ko iyon sa sarili ko. Isa pa, paano si Sophie? Di ba naghalikan kayo kagabi? At baka nga may nangyari pa sa inyo, eh. We never kissed. She kissed me, yes, but I never kissed her back. And I didn't sleep with her last night, Wendy. There is nothing between me and Sophie because it's you who I love. I love you. I love you, Wendy. Do you love me too? Please, let me hear your answer, Anito. Kagat labing humugat ng maraming lakas ng loob ang dalaga para sagutin ang natatanging tanong nito. I told you not to bite your lips in front of me. It's making me hard to breathe, aniya, at pilyong ngumiti. Totoo bang walang nangyari sa inyo ni Sophie? I swear, nothing happened. Even if I die right now, sagot nito. Sa tingin niya,
Hindi ito nagsisinungaling, kaya tinitigan niya ito sa mga mata. Miguel de la Cruz, mahal kita. Mahal na mahal kita. Alam kong wala ito sa plano ko, ang mahalin ka. Pero ito ang nararamdaman ng puso ko. Pero, paligsahan ito. Ano naman kung mahal kita kung iba ang mananalo, di ba, Anya? Hinaplos ng binata ang kanyang buhok. You don't have to worry about so many things. Hearing you love me too is so much enough for me, Wendy, saad niya. Hinawakan ng dalaga ang kanyang baba at inilapit ang mukha nito sa kanya. Are you going to kiss me? Agad niyang tanong rito. Pakiramdam niya ay may balak itong halikan siya. I would like to, but I need your approval. Mahalaga sa akin ang pagpayag mo, Wendy. Wendy, can I? Masuyo nitong tanong. Isang katahimikan lang ang isinagot ng dalaga. I'll take that silence as a yes, dugtong niya, at malayang hinalikan ng dalaga sa labi nito. Sa buong gabing magkasama ang dalawa, walang nangyari. Tanging buong gabi lang silang magkayakap at nilalasap ang bisig ng isa't isa. Sa bawat sandaling kapiling ni Wendy ang binata, pakiramdam niya ay ligtas siya sa tabi nito at masaya. Sa simpleng mga yakap ay mahimbing na nakatulog ang dalawa. Dumating ang bagong umaga, at naunang magising si Miguel de la Cruz. Nakontento siya sa pagmamasid sa maamong mukha ng minamahal. Hindi naglaon, nagising rin si Wendy, at kaagad nagtama ang kanilang mga mata. Marry me, Wendy, kaagad nitong alok sa dalaga, na siyang ikinagulat nito. Subalit bago pa man makasagot si Wendy, nagbukas ang pintuan at bumungad doon ang Senyora Felicidad. Dali, Miguel de la Cruz, harapin mo ang pananagutan mo. Pananagutan, what? Bulalas niya, at hindi maintindihan ang sinasabi ng ina. Dalian niyo, at maging ikaw, Wendy, para sa mahalagang anunsyo, apura ng Senyora Felicidad. Kaagad na lumabas ng silid ang dalawa, at ngayon ay kasalukuyang nakatayo silang lahat sa sala. Kailangan mong pakasalan si Sophie, Miguel de la Cruz, dahil nabuntis mo siya, wika ng Senyora Felicidad, na siyang ikinabigla ng lahat.